Maraming salamat po, Monsignor Romy Ranyada, sa inyong insights at magandang obserbasyon tungkol sa mga community pantries na parabagang mga grupo na ipinapadala ng Panginoong Diyos upang magkaroon ng pagkain ang mga taong tunay na mahihirap. Nagkakaisa po kaming mga kuya at ate ng NDAPS at Caloocan Prex sa pagdarasal na hindi po papasukan ng politika ang grasya ng community pantries mula sa Panginoon. Salamat po muli, Monsi. Patuloy nawa kayong gabayan at pagpalain ng banal na Espiritu upang patuloy kayong makapagpahayag at makapagbahagi ng mabuting balita na kapupulutan namin ng aral at may sabuhay ang mensahe ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo mga kuya at ate. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikisa sa ating gawain dito sa 7 Ps. Pagpuri at pagsamba, pag-aaral at pagninilay tungo sa pag-eebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. Ang ating praise and worship ngayong gabi ay pangungunahan ng Our Lady of Annunciation Parish. Isang malaking pasasalamat sa Panginoon at tunay na nakakapagbigay ng inspirasyon na ang ating kaparian ay binibigyan ng pagtingin ang ating mga gawain sa NDAPS. Isang pagpahiwatig ng kanilang appreciation na tayo ay tunay na nagiging katulong nila sa misyon ng evangelization sa ating simbahan. Ngayong gabi ay kasama natin ang Kura Paroko ng ating Praise and Worship Host Parish na nais pagbigay sa atin ng mensahe na makakapagbigay alab sa ating mga puso upang ipagpatuloy ang ating gawain sa 7 Ps. Mga kuya at ate, isang malaking karangalan sa akin na ipakilala sa inyo ang Kura Paroko ng Our Lady of Annunciation Parish. Narito si Reverend Father Marlo Lemaire. Si Father Marlo Lemaire, ang parish priest ng Our Lady of Annunciation Parish. Natutuwa po ako ng sobra nung mabalitaan ko na ang PREX dito sa ating Diocese ng Novaliches, maski tayo'y nasa panahon ng pandemya, ay nagpapatuloy sa inyong praise and worship every month. At sabi nga sa akin ni Karen at saka ni Paris, ngayong buwan na ito ang sponsor o ang mamumuno ay ang PREX ng Our Lady of Annunciation. Nawala man yung ating mga seminar sa PREX sapagkat huminto tayo, ang hindi talaga dapat mawala ay yung ating pagsamba, pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pagdarasal ang pinakamagandang ekspresyon ng ating pananampalataya. Ang taong hindi nagdadasal, walang pananampalataya. At dapat tayong mga nasa PREX ay maging halimbawa ng pananampalataya sa lahat ng mga Katoliko na makikita tayong hindi nagbago ang ating relasyon sa Diyos. Nakita nyo ang pangalan ng samahan ay Parish Renewal Experience. Naniniwala ako kung merong isang mabuting idinulot sa atin itong pandemyang ito, ay ang katotohanan na dapat imbis na tayo ay ma-down, imbis na tayo ay masiphayo, imbis na tayo'y mausyami, di ba dapat yung pandemic na ito ay isang karanasan para sa atin bilang isang parokya, nang sa ganon lalo pa nating
maipamalas yung ating pagkapit sa Diyos. Lalo nating maipamalas yung ating pagnanais na makatulong sa ating kapwa-tao. Kaya nga natutuwa ako pag nalalaman ko na may mga miyembro ng PREX na very active sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa pamamagitan nitong nangyayaring mga pantries sa iba't ibang parokya at iba't ibang lugar. Gayun din naman, sana wag lang tayong huminto dito sa ating samahan sa PREX, monthly by means only of praise and worship. Dapat individually magkaroon talaga tayo ng panahon to form ourselves into the very values, into the very attitude of Jesus. Nang sa ganon, habang tayo umaakyat kay Jesus na nagpupuri, tayo naman ay gumagawa ng vertical na linya sa ating kapwa-tao. At sa pamamagitan na ito, nakikibahagi tayo sa krus ni Jesus at sa linggo, ipagdiriwang natin ang kanyang pag-akyat sa langit, makakasama niya tayo hindi lang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi na rin sa kanyang pag-akyat sa langit. Again, congratulations sa inyong Praise and Worship Monthly, and let us continue praying for each other. Nang sa ganon, itong pandemyang ito ay unti-unti nang mabura sa ating harapan, sa ating bansa, sa buong mundo. Maraming salamat po, Father Marlo. Isang mapagmahal na pagtulak ang inyong salita sa amin. We appreciate your inspiring message, Father. Pagpalain at gabayan din po kayo ng Panginoon. Mga kuya at ate, simulan na natin ang ating praise and worship. Ilagay natin ang Panginoon sa ating puso at sabayan natin ang Ulap Music Ministry sa pag-awit ng ating Bible Enthronement Hymn. Lord Jesus, reach on you. We proclaim you are King, standing in the midst of us. We raise you up in our praise, and as we worship you,
Espiritu Santo. Amen. Sumandali nating iyuko ang ating ulot pikitang mata at hilingin natin na tayo'y patnubayan, bigyang lakas, at tunay na manaog sa atin ang Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, salamat sa gabing ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang muli naming maisakatuparan bilang sambayanan na bumubuo ng Paris Renewal Experience ng Diocese of Novaliches ang aming ginagawang praise and worship kada buwan. Ito'y aming isinasakatuparan upang aming maiparating sa iyo na sa gitna ng takot, sa gitna ng pangamba, sa gitna ng kalungkutan na aming nararanasan dahil sa pandemyang ito, patuloy kaming tumitingala sa iyo na ang tanging bitbit ay ang aming pananalig, ang aming pag-asa, at ang aming pagtugon sa pagmamahal na hindi nagbabagong ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Sa gabing ito ng aming praise and worship, hinihiling namin na sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa aming puso, isip at damdamin, ay kami mapuspos at maging tunay na kanyang tahanan. Nang sa ganon, ang gabing ito ay hindi lang pagsamba na nagmumula sa aming bibig, kundi mula sa puso naming tunay na tumitingin sa iyo bilang Ama. Hinihiling din namin na sana ang ating Inang Maria ay maging ating kandungan, maging ating lakas, at maging ating ding modelo ng pananampalataya at pagpapamalas ng pananalig sa Diyos maski nasa gitna ng maraming pagsubok. Muli, Ama, salamat sa gabing ito. Naway puspusin mo kami ng iyong patuloy na pag-ibig. At hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit. Now
Mahal naming Panginoon, pinupuri at pinaparangalan ka namin dahil sa iyong kapangyarihan, kadakilaan at walang katumbas na pagmamahal at habag sa sanlibutan. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang una at ang katapusan. Dinadakila ka namin dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng kamangha-manghang bagay dito sa lupa at maging sa kalawakan. Sinasamba ka namin dahil sa labis mong pagmamahal sa amin. Ibinuhos mo ang iyong banal na dugo at inialay mo pati ang iyong buhay, matubos lang ang sangkatauhan na lugmok sa kasamaan at tigmak ng kasalanan. Ikaw ang pinakadakilang manggagamot, pinakadakilang guro, pinakadakilang kapatid, pinakadakilang kaibigan, at pinakadakilang ama. Kami ay tumatawag, nagsusumamo at nagpupuri sa kataas-taasan mong pangalan dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan magpakailan paman. O Diyos, dakila ang iyong pagmamahal sa amin. Pinadala mo ang iyong banal na Espiritu upang kami ay lukuban at gabayan sa aming araw-araw na pagtahak sa landas ng aming buhay. Dakilang may lalang, pinupuri at sinasamba ka namin dahil sa walang katumbas mong kadakilaan at kapangyarihan. Ikaw ang kataas-taasang tagalalang, kataas-taasang tagatubos, at kataas-taasang tagapagpabanal. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, at naroroon sa lahat ng oras at panahon. Ikaw ang pinakamataas sa lahat, ang bukal ng dakilang awa at susi ng tunay na pagmamahal. Ikaw ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan, at ang tunay na buhay. Kami sa iyo ay nagsasamba, nagsusumamo, at nagpapasakop dahil alam namin na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Pinaparalangan namin ang banal mong pangalan na aming ginagalang ng buong puso, buong isip, at buong lakas. Ang lahat ng papuri, kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, at karangalan ay sumasa iyo, o mahal naming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries
Don't see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Panginoon naming Diyos, na bukal ng dakilang habag at kabanal-banalang awa, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa inyo. Patawad sa mga pagkakataong kami ay hindi sumunod sa 10 kautosang ibinigay mo sa aming ninunong si Moises. Patawad po sapagkat hindi namin isinabuhay at isinaisip ang banal mong salita na napapaloob sa banal na aklat. Patawad po sa mga sandaling kami ay nakalimot magsimba sa araw ng linggo o kaya ay maglaan ng panahon sa pagdadasal sa inyo. Patawad po dahil kami ay nawala ng tiwala sa inyo sa gitna ng kinakaharap naming pandemya at iba pang problema sa aming buhay. Patawad po sa mga pagkakataong ipinagpalit ka namin sa kinang ng pera, karangalan at karangyaan ng mundo. Patawad po, Panginoon, sapagkat kami ay nagsawalang kibo at walang ginawang pagtatanggol ng yurakan at alipustahin ang banal mong pangalan at kapangyarihan. Patawad po sa mga pagkakataong kami ay nagpabaya sa aming sarili, asawa, mga anak, at pamilya. Patawad po dahil kami ay naging sakim, makasarili, mapusok, mapag-imbot, at mapanghusga sa kapwa. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong naging instrumento kami ng pagkakasala at pagkasira ng aming kapwa. Patawad po sa hindi namin pagtulong sa mga naghihikahos at mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Patawad, Panginoon, sa hindi namin pagbabahagi ng aming talento at biyaya sa ibang tao at sa hindi namin pagbibigay ng kahit na kaunting ayuda sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga community pantries. Patawad po dahil kami ay nagbingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at nagsasawalang kibo sa mga katiwaliang ginawa ng mga sakim na opisyales ng gobyerno at iba pang mapaniil na sektor ng lipunan. Patawad po, Panginoon, kung kami ay naging instrumento ng pagkasira ng aming kalikasan, kapaligiran, kabundukan, at karagatan. Patawad po, Panginoon, patawad. Ang lahat ng aming kasalanan ay idinudulog namin ng kapatawaran sa iyo, Ama, sa mapagmahal na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply call
yourself is not what you have required. You search much deeper within, you're waiting so pure. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Panginoong Diyos, ang kagandahang loob mo ay laging bago sa bawat umagang nasisilayan. Tunay na kagilagilalas ang iyong mga gawa sa aming mga anak mo. Ang kabutihan at kagandahang loob mo po ay magpakailanman. Nararapat lamang na ikaw ay papurihan at pasalamatan. Kaya narito po kami, Panginoon. Kami ng aking mga kuya at ate ay natitipon ngayon at nag-aalay ng pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, walang hanggang awa, katapatan at pagpapala sa aming lahat. Kami ngayon ay nakaluhod sa iyong templo at sinasariwa ang mga bagay na ipinagpapasalamat namin sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon. Sa tuwina ay ginigising mo kami ng may panibagong buhay, sigla at lakas. Ibig mong harapin namin ang buong araw ng may pananampalataya sa iyong katapatan, pag-asa at paggabay. Salamat po sa mga biyaya upang harapin ang mga panibagong hamon at tamasahin ang magandang plano at pagpapalang inilalaan mo para sa amin sa araw-araw. Salamat po sa simbahan at sa mga kaparian na kinakasangkapan mo upang patuloy na ipahayag ang iyong banal na salita na nagbibigay buhay, nagpapagaling at naguhugas ng aming mga kasalanan. Salamat po sa aming pamilya na ipinagkaloob mo sa amin sa mundong ibabaw upang madama namin ang init ng iyong pagmamahal at presensya. Ang mga magulang na tulad ng iyong pag-ibig ay handang magtiis at magsakripisyo para sa aming kapakanan. Ang aming kabiyak na karamay namin sa hirap at ginhawa, sa luha at halakhak. Ang aming mga kapatid na pinadadala mo upang kami ay sagipin sa mga problema at maging kabahagi ng nakamit na tagumpay. Ang mga anak na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay lubos na lumigaya. Ang mga apo na nagdudulot ng panibagong lakas at sigla sa aming mga puso. Panginoon, ipinagdiriwang namin ang iyong kabutihan. Salamat po sa mga kaibigang handang dumamay sa oras ng pangangailangan at kalungkutan. Sa mga kapitbahay namin na nagkakaisa para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng aming komunidad. Walang hanggan ang pasasalamat namin sa iyo, O Panginoon. Nang kami ay tumawag sa iyo, kami ay sinagot mo. Nang kami ay nagulang at nagipit, pinuno mo ng mga pagkain ang aming hapag, binigyan ng kabuhayan, ng pambayad sa kuryente, tubig at iba pa. Pinagagaling mo ang mga may sakit, lalo na po ngayon ang mga dinapuan ng COVID-19. Salamat po sa mga health frontliners at sa mga gamot
na ikaw po ang nagbigay ng katalinuhan sa mga taong nagdiskubri at gumawa nito. Salamat sa proteksyon mo sa aming lahat, sa lakas ng katawan at magandang kalusugan upang hindi dapuan ng COVID-19 at anumang mabigat na karamdaman. Nagpapasalamat din kami sa mga kabiguan, panunuligsa at sakit ng damdamin na naranasan bilang mga servant leaders sa parokya. Dahil dito, kami ay natutong magpakumbaba, suriin ang sarili at magbago ayon sa iyong kalooban. Salamat po, kami ay iningatan mo at pinagkalooban ng grasya, ng pasensya, hinahon at pangunawa. Salamat po, kami ay lalong kumapit sa iyo at pinili ang daan patungo sa iyo. Walang hanggan ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi masusukat ang pag-ibig at habag mong walang maliw. Hayaan mo na mag-alay po kami ng awit ng pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Makapangyarihan, mahabagin, mapagmahal at kataas-taasang Ama. Kami po ay nagsusumamo sa kabanal-banalan mong pangalan upang mabigyan ng kalutasan ang mga pagsubok na dinaranas namin ngayon. Pagtibayin niyo ang pagmamahalan, pagdadamayan at samahan ng bawat pamilya sa lahat ng sulok ng mundo. Tulungan niyo kaming magsilbi, taus-pusong manalig at magpasakop sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Bigyan niyo kami ng magandang pangangatawan, tamang pag-iisip at psychological stability habang nilalabanan namin ang pinakamatinding pagsubok na ito na dumating sa aming panahon. Haplusin niyo ang puso at isipan ng mga mayayaman upang gamitin nila ang kanilang yaman at kapangyarihan sa pagtulong sa kapwa. Buksan mo ang palad ng mga nakakaraos sa buhay upang sila ay magbigay suporta sa mga community pantries at iba pang gawain na makapagpapagaan ng buhay ng mga mahihirap, lalo na ng mga nawalan ng hanap buhay. Tulungan niyo ang mga mamamayan na maging disiplinado, may respeto sa kapwa at sumusunod sa batas. Pagalingin niyo ang mga may sakit at patatagin ang mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemya. Basbasan niyo ang mga sayantipiko at ang mga mediko upang makalikha sila
ng mga epektibong gamot at vaccines na tuluyang makasusugpo sa COVID-19 at sa sakit na dulot nito. Puksain niyo ang coronavirus nang kami ay makapamuhay muli ng normal at makabiyahe ng walang halong takot at pangamba. Bigyan niyo ng pag-asa at tatag ang mga locally stranded individuals at mga dayuhang hindi pinapasok sa aming bansa dahil sa COVID-19 restrictions at tulungan mo silang makabalik ng ligtas sa kani-kanilang mga probinsya at bansa. Basbasan niyo ang mga OFWs, lalong-lalo na ang mga nagkasakit at malungkot na namatay sa ibang bansa dahil sa bagsik ng COVID. Protektahan niyo ang mga doktor, nurses, medical personnel at iba pang frontliners at ang kanilang mga pamilya na patuloy na nag-aalay ng kanilang serbisyo para maisalba ang buhay ng iba. Tulungan niyo ang mga guro at mga estudyante na madaling matuto at tuluyan ng maka-adjust sa online learning classes. Alalayan niyo ang mga pulis, mga sundalo at mga militar habang pinangangalagaan nila ang kaayusan at katiwasayan ng aming bansa. Basbasan niyo ang lahat ng kawani ng pamahalaan upang matapat nilang pagsilbihan ang mga mamamayan. Patnubayan niyo ang gobyerno na gamitin ng tama ang pera na inutang ng Pilipinas para labanan ang pandemya sa aming bayan. Tulungan niyo ang mga negosyante na makabawi sa kanilang lugi at pasiglahin niyo muli ang ekonomiya ng mundo na winasak ng pandemya. Pangalagaan niyo ang aming mga likas na yaman laban sa mga naninira nito at sa mga dayuhang nais kamkamin ang teritoryo ng aming bansa. Basbasan niyo ang Santo Papa, ang aming obispo na si Bishop Roberto Gaa, Kura Paroko na si Father Marlo Limer, spiritual leader na si Monsignor Romy Ranyada, ang mga pari at relihiyoso at lahat ng PREX members sa buong mundo upang patuloy kaming maging instrumento ng iyong kadakilaan at walang hanggang awa. At higit sa lahat, isantabi niyo ang aming mga kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat ng iyong pagmamahal. Itong lahat ay dinudulog namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng aming mahal na inang si Maria. Amen. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and light. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray.
ating mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, talata bilang 16 hanggang 20. Ang Panginoon naway sumaaking isip, sumaaking labi, sumaaking puso, upang ako'y maging karapat-dapat na tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo na narinig natin ay isang tagpo sa bundok. Binilina ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na umakyat sa bundok ng Galilea. Nang nakarating na sa bundok ang mga alagad, nagpakita sa kanila ang Panginoong Hesus. Sa tagpong ito, punong-puno ng kagalakan ang mga alagad dahil nakita nila ang Panginoon at sila'y nagpatira pa at nagsamba sa Kanya. Makalipas ng ilang sandali, ang mga alagad ay nagdalawang isip kung tunay nga bang ang Panginoong Hesus ang kanilang nakikita o dili kaya namamalikmata lamang. Nagsimula silang magduda at mawala ng pananampalataya. Alam ng Panginoong Hesus ang kalooban ng kanyang mga alagad na nawala na sila ng tiwala sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududa, pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala, ang Panginoong Hesus ay lumapit sa kanyang mga alagad at ibinigay sa kanila ang isang napakalaking pagtitiwala at kapangyarihan. Sinabi ng Panginoon sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ninyong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Sa bawat pagtawag sa atin ng Panginoon sa isang misyon, nakailang beses na tayong tumanggi. Maraming dahilan ang ating nasabi upang makapagtago tayo sa isang gawain na tumulong sa kapwa o dili kaya mga pagtuturo upang makabahagi tayo sa kanyang gawain. Maraming pagkakataon na tayo ay tumanggi sa misyon dahil ang batayan natin ay ang ating sariling kakayahan. Nakakalimutan natin na nandyan ang Diyos, na Siya ang direktor ng ating buhay, na Siya ang nagkukumpas ng bawat tungkulin natin. Naway matuto tayong magsuko ng lahat ng ating mga gawain at hayaan natin na Siya ang manguna sa paggalaw. Matuto tayong magtiwala,
at sumunod sa kanyang kalooban. At ang lahat ng ito ay magaganap at mapagtatagumpayan dahil siya ang may akda ng lahat. Sa bawat pagtawag sa atin ng Panginoon para sa isang misyon, mahirap nating tanggihan, iwanan o taguan dahil alam natin na mas marunong ang Diyos. Alam niyang magagawa natin ito. Hindi niya tayo papabayaan o kaya iiwanan dahil tapat siya sa kanyang mga pangako at pagtitiwala sa atin. Sabi nga ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo pababayaan at iiwanan. Mananatili ako sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kasunod nito ang pangako ng Panginoon na kung tayo ay matututong sumunod sa kanyang mga utos, makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Ibabahagi ko, mga ate, mga kuya, ang aking karanasan bilang isang miyembro ng isang community. Ako ay isang miyembro ng Formation Ministry sa aming community. Binubuo ito ng mga elders at mga miyembro na may iba't ibang kakayahan at experience sa pananampalatayang Katoliko. Ang community ay naging mayabong at dumadami ang dumadalo hanggang sa isang araw. Bawat miyembro ng Formation Ministry ay isa-isang nagpapaalam sa iba't ibang dahilan. May ibang kailangang lumipat para mapalapit sa kanilang trabaho. Ang iba naman ay mangingibang bansa upang subukin ang larangan ng pagiging OFW. Sa kadahilanang ito, natira akong mag-isa at naiwan sa ministry. Napaisip ako at napatanong sa Diyos kung bakit lahat ay lumisan. Paano na ang formation ministry namin? Paano na ang nasimula na pagtuturo ng mga tao? Paano ito pagpapatuloy? Ako ay nagdarasal ng gusto dahil hindi ko kakayanin. Gusto ko din na sumuko at umalis na. Ngunit nang kinausap ko ang Panginoon sa Blessed Sacrament, binigyan niya ako ng wisdom at guidance na isama ko ang mga youth and young professionals na ginabayan ko sa community. At ayun na nga, pumayag sila isa-isa hanggang sa nabuo ng muli ang Formation Ministry. Sila ang nakakasama ko sa mga planning at execution sa aming community. Ang Diyos ay talagang mahiwaga. Lagi siyang nandyan kasama natin. Basta't ginagawa natin ang misyon na iniatas sa atin. Kahit minsan, tayo ay nag-aalangan at nagdududa sa ating kakayahan o may pagsubok na dumadating. Ang Diyos ay laging nasa sa atin. Natutunan ko na sa bawat gawain, kailangan ko ialay ito sa Diyos at ang batayan ay hindi ang aking kakayahan. Sa halip ay lubos na pagtitiwala ko sa ating Panginoon. Hanggang ngayon ay patuloy kaming gumaganap sa misyon na sinimulan ng Panginoon. At ito ay magpapatuloy hanggang sa maging ganap ang lahat. Luwalhati at papuri sa Panginoon sa mga kahanga-hanga niyang mga gawain. Amen. Maraming salamat mga mahal naming kuya at ate ng Our Lady of Annunciation Parish Prex Secretariat. Salamat sa Panginoon sa grasya ng panahon at pakipag-isa ninyo para sa 7Ps. Salamat po, Kuya Father Marlo Lemaire, sa inyong invocation prayers at pasasalamat po, Father,
sa inyong magandang pananaw at suporta sa PREX. Ang nanguna sa ating adoration prayer ay si Ate Jam Ramirez. Samantalang ang contrition prayer ay pinangunahan ni na Kuya Romar at Ate Arlene Alcabidos. Salamat Ate Myrna Vertudaso sa inyong Thanksgiving prayer at kay Kuya Pares Rial sa supplication prayer. Ang gospel reading, reflection, and sharing ay binahagi sa atin ng mag-ina na sina Ate Evelyn at Ate Ipi Roble. Salamat mga ate. Salamat sa Prex Music Ministry na pinamumunuan ni na Kuya Ero at Ate Rachel Navarro. Kasama sila Kuya Nilo Canoy na organist at Ate Carol Franco na pawang mga singers din. Kasama rin bilang mga animators ang couples na Kuya Paris at Ate Karen Rial, Ate Ipe Roble at Kuya Ero Navarro. Salamat sa tulong ng Social Communications Ministry na pinamunuan ni na Kuya Justin Ponteno, kasama sila Kuya Francis Lopez at Kuya Angelo Dolentes. Sa ngalan ng pamunuan ng NDAPS, ay nagpapasalamat kami sa Our Lady of Annunciation Parish Prex Secretariat sa pamumuno ng inyong church couple na sina Kuya Paris at Ate Karen Rial. Purihin ang Panginoon. Base sa schedule ng ating online 7 Ps sa NDAPS, nais po naming ipaalam na ang ating praise and worship host sa buwan ng Hunyo ay ang San Bartolome de Novaliches Parish. Suportahan natin sila sa June 30. Mga kuya at ate, maraming salamat muli sa inyong pakikisa sa ating 7 Ps. Kaisa ng mensahe ni Father Marlo sa atin, ipagpatuloy natin ang pagdarasal at pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Sa gitna ng ating mga dinaranas na kahirapan, ito ang tanda ng ating katapatan at pagmamahal sa Panginoon. Mag-iingat po tayong lahat at sumunod tayo palagi sa mga health protocols. Bilang mga Katoliko, may katungkulan tayo sa Panginoon na pangalagaan ang ating pamilya at kapwa. Magdasal tayo sa awa ng Diyos at tumulong tayo physically upang mapuksa ang COVID viruses. Stay at home po tayo kung hindi naman essential na lumabas. Pagpalain tayo ng Diyos. Good evening mga kuya at mga ate. Naririto ako ngayon para sa isang pagsasaayos. Pagsasaayos ng ating prayer song, ang theme song na Jesus, You're My Number One. Kasi dahil dito sa 7 Ps, marami kaming nakikita na may mga footworks ang pag-awit ng Jesus, You're My Number One. Kaya gusto kong magbigay ng konting explanation. So gusto ko sanang ipatuon itong aking pakikipag-usap na ito sa inyong lahat, pero particularly sa head ng ating music ministry at saka sa mga chair couples and chair tandems. Alam niyo, sabi nga natin, Jesus, You're My Number One is our theme song. But more importantly, it is a prayer song. Kung ating nanamnamin ang bawat word ng lyrics ng ating theme song, makikita natin doon na tayo nakikipag-usap sa Panginoong Diyos, kay Heso Kristo. Kasi sabi natin, I'm nothing without you and I need you by my side. Salamat dahil binago mo ang aking buhay. Kaya tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri at sinasabi natin na susundan natin ang yapak ng Panginoon. Ito ay isang seryoso na pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Imagine natin, tayo ay nakikipag-usap sa ating kapwa-tao. Hindi tayo sumasayaw, hindi tayo nagpo-footwork.
kahit na seryoso o hindi seryoso ang ating mga sinasabi, ay hindi tayo gumagalaw ng may mga paindak-indak. Imagine din natin kapag tayo ay kakanta or aawit ng national anthem natin. Diba? We stand still and then we put our right hand on our left chest and then tindikin natin ang watawat natin habang inaakyat at iwinawagayway. Dahil nire-respeto natin ang ating watawat. E di, mas lalo na ang Panginoong Diyos na kinakausap natin. So, ano ang mensahe ngayon? Isasaayos natin ang pamamaraan ng pag-awit ng ating Jesus, You're My Number One. So, let us stand still. Walang footwork. Sa mga hand movements, we will just limit. Kasi alam nyo, si Monsignor Fidelis Limcapo, nung siya pa ang aming parish priest sa Good Shepherd. Alam natin siya ang author nitong ating prex. Kapag aawitin namin sa Santa Misa, yung papuri sa Diyos, talaga sinasabihan niya kami, taas niyo ang mga kamay niyo, papuri. So, kami nagpupuri ganun. And then we also clap our hands at certain portions of the song. Kaya walang problema na tayo ay magpuri, magwagayway ng ating kamay sa Jesus, You're My Number One. Kasi tama naman lang yun. Nakikita natin sa pamamagitan ng ating mga hand movements ang ating pagpupuri. Kaya lang meron ako mga napupuna, nakikita na ang kanilang movement ay from one side to the other side. Ganon. Hindi ko maintindihan kung ano ang message. So maybe it's time to review with our head ng music ministry, kasama ang ating chair couple. Kung ganon ang ating mga ginagawa na mga actions, i-review natin at itama natin kung ano ang mensahe, kung papaano natin pinakausap ang Panginoong Diyos. Pero definitely, walang footwork. Nagpapasalamat tayo dahil nakikita natin ang mga dapat baguhin because of our 7Ps online. Meron na kaming ni-request na mag-take 2, ulitin, at nagpapasalamat kami na sila ay very obediently na sumunod. Gusto nilang sumunod sa pamamaraan na tama. Ang ating NDAPS Music Ministry dito sa Novaliches at ang Music Ministry ng Sacred Heart of Jesus sa Morning Breeze, Caloocan, sila ang nagtuturo kung paano ang tamang pamamaraan. Kaya sa mga paklase na bago na binubuksan, ganito na ang pamamaraan ng pag-awit ng Jesus, You're My Number One. No footwork and limited hand movements. So mga kuya at mga ate, gusto kong ibigay sa attention ito ng mga susunod nating mga praise and worship posts. Sa June, ang San Bartolome de Novaliches. July, Jesus Lord of the Divine Mercy. August, Visitation of Our Lady. September, Mary the Queen. Sana ngayon pa ay ituro na sa inyong animators kung paano ang tamang movements. No footwork. Sa October, wala tayong problema kasi ang magiging host ay ang Holy Spirit Parish sa BF Homes, and I think ay sasaluhin ng NDAPS Music Ministry ang kanilang praise and worship songs. At sa November ay ang Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. At dito talagang wala akong problema dito kasi ang aming music ministry ang siyang nagtuturo ng mga actions at saka kung paano aawitin, base na rin sa consultation with Ate Georgie Isidoro na siyang head ng ating music ministry sa national level. So mga kuya at mga ate, muli nais natin magpasalamat sa pamunuan ng OLAP at sa kanilang music ministry sa pagbibigay daan upang sa pamamagitan ng video
ay nakasunod, ay maipakita ng ating NDAPS Music Ministry kung papaano awitin ang Jesus, You're My Number One. Mga kuya at mga ate, maraming salamat, and I would like to give you now our NDAPS Music Ministry. Thank you. Mga ate at mga kuya, sa pagkakataong pong ito, inaanyahan ko po kayong lahat at sabay-sabay nating kantahin ang theme song ng PREX, Jesus, You're My Number One. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Lord, I am nothing without you, so I need you by my side. Thanks for showing me the way how to live a better life. Lord, I believe you love me so. You are giving me a chance. Now I love you more and more, and you are my number one. You are my number one. I believe in you, Jesus. I will follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. I believe in you, Jesus. I will follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Narito muli ang Our Lady of Annunciation Parish PREX Music Ministry upang tapusin ang ating 70s this Marian month of May. Wala nang iiba sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso mo'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhati ka mapagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhati, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhati, todo bigay. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.